ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong among himpapawid, si Father Pep Bakay po ito, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? Nakikinig pa rin po tayo sa ating paboritong radio station ng 91.9 Bright FM Friends tayo. No? Salamat Chinchin sa ating mga pagbabalita, no? Breaking news, no? Sa loob at sa labas ng bansa, no? Lalong-lalo na itong ating mga kumisang balita, no? Sa Santa Iglesia. Ayan. Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga listeners. Hey, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po sa programang Barkadahan kay Kristo. And today is the 28th week in Ordinary Time at meron pong isang santo na kapiestahan niya ngayon. Isa po siyang Pope and Martyr, Saint Callistus, the first. Yan. And of course, yung Wednesday edition po natin, meron po tayong regular co-host na at saka ang regular pang co-host natin na palagi niyong naririnig. Of course, mauna si our Archbishop Emeritus. Yan, kagatanggalang na magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay pagpatuloy natin ang pagpapasalamat sa regalo ng salitang buhay ng Diyos para mayroon tayong liwanag, direksyon at kahulugan ng buhay natin. Kaya po binabati ko ang aking kapatid na Arsobispo at Bishop Dong at ang kapatid ng Obispo si Bishop Ambo at si Monsignor Eugene, ang rektor natin sa katedral si Father Joel. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po. At of course, ang ating regular co-host every Wednesday. Si Brother Charles. Magandang gabi po mga kaibigan at kabarkada kay Kristo. Welcome po sa ating barkadahan. Isang oras na pagninilay sa mga salita ng Diyos at pag-aaral tungkol sa buhay ng santo. At meron nga po tayong santong pagninilayan ng buhay niya, si San Calixto. Yan. Okay, at of course, pagka Wednesday, ano yung Mother devotion. of Perpetual Health. Yan, punong-puno na naman ng mga simbahan Metropolitan Cathedral dyan sa tabi natin, no? Ang dami na mga devotion sa Our Lady of Perpetual Health, no? Talagang maraming mga kahilingan. Okay, at ano bang ginawa mo maghapon, Sister Son? Diyan lang ako sa office mo. Hindi ako nagpunta ng Angeles. Bukas ako punta ng Angeles yan. Yan. Iikutin mo na naman, ha? Fiesta ng Apo. Oo, pag twin twin fiesta. Oo. Yung Lanabal at saka yung Apo Mamakalulo, no? Pag nag-umpisa mong yung novena fiesta ng Apo, i-announce ko everyday. Tsaka kung sino yung magmimisa. Yeah. May schedule tayo dito. Okay, sige. Ibigay muna natin yung ating mga text line numbers para sa mga gustong makisali mamaya sa ating talakayan, Sir Son. Okay po, makipagtalakayan po kayo sa amin sa pamagitan ng text messages po sa Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe po 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters and then space your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po 0927-891-0966. And once registered, makakatanggap po kayo ng mga daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga kahilingan kayo, mga intentions
Of course, yung pasasalamat, no? Pwede nyo pong ipadala sa Globe number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Okay, at kung gusto niyo naman pong manood sa internet, nasa live streaming po kami, website www.ustream.tv. Then i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto niyo naman pong mapakinggan ang mga nakaraang episodes, nasa Facebook naman po, Barkadahan kay Cristo Pampanga. Thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay. Sige. Diretso na tayo, no? Sa ating, Sige, si Brother ating Charles. pagbasa. Babasahin po sa atin ni Brother Charles ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Tagalog. Mhm. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 11, verses 42 to 46. Kahabag-habag kayong mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerba buena, ruda, at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang na gawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Kahabag-habag kayong mga Pariseyo, mahihilig kayo sa mga upuang pandangal sa mga sinagoga, at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi ninyong yan, pati kami kinukutya ninyo." Sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Yan, napakaganda po ng gospel ngayon, no? Galing kay San Lucas. Sa lahat po ng mga ebanghelyo ang kay San Lucas ang may pinakamaganda at kaaya-ayang paglalahad tungkol sa personalidad ng ating Panginoong Jesus, no po. At gusto ko pong mag-focus dito sa makikita po natin dito ang pagiging prangka ng Panginoong Jesus, no po, sa gospel natin ngayon. Pero lulundag po ako bandang huli ang reflection ko, yung teachers of the law, no, yung in-address niya yung mga teachers of the law, mga dalubhasa sa kautusan. Kasi kami dalawa ni Brother Charles parehong teachers. Kaya magko-comment ako dito. Naku, mahirap po ang maging teacher, no. Dito po sa gospel natin, those who teach how the law would be observed, and yet sabi nga na tinuturo nila yung to carry burdens, so pinapasan ninyo, sabi nila, pero sila mismo hindi nila magawa yon, no, yung magpasan ng ganun nga po, no. Sa isang letter ni James, sabi nga niya, only a few of you should be teachers. James 3:1. Lalo na po sa atin, to be a teacher of religion is not easy, no. Ang mga katekista, yan, ang mga religious educator sa mga private schools. Kasi pagka religious educator ka, tapos hindi ka nagsisimba, or maybe mahina yung pananampalataya mo, naku, may masasabi sila sa inyo, hindi ka dapat religious educator, no.
Kasi it demands special sensitivity sa wisdom ng Panginoon. Kaya tayo pong mga teachers, ayan po, lalo na ang religion teacher. No po. Kaya nga siguro ko konti lang ang kumukuha ng BSE major in religious education, di ba? Brother Charles, dahil mahirap. Mahirap. Dapat kung ano yung tinuturo makikita sa pamumuhay natin. So yan, ituloy mo. Tuloy mo, Brother Charles. Sige. Meron pong verse na strike ako dito nung sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, hindi dapat kaligtaan ang mahalagang bagay. I still remember nung bata pa po ako, kapag Pasko na at naghahanda ako para sa exchange gift, gusto ko yung balot pa lang ng gift ay napaka-special na. Yung pinakamahal na gift wrapper, lalagyan ng ribbon, yung gift card. Gusto ko, yun ang binibigyan ko ng pansin. Nakakalimutan ko yung laman ng regalo, yung laman ng kahon. Pero meron pa pala akong nakakalimutan. Yung kahulugan ng regalong binibigay ko. Ano ba yung mensahe ng regalong yon? Yung pagmamahal, yung pagkakaibigan, yung respeto. Yun palang mas mahalaga. Para bang sabi ng Panginoon, okay lang na gawin ninyo ito, pero huwag ninyong kaligtaan yung mga mas importanteng bagay. So, magbuhat noon, sabi ko, nga pala, kahit pala lumang magazine lang, no, na ni-recycle mo, ginawa mong gift wrapper, ang importante, yung intensyon na binibigay mo sa regalo sa isang kaibigan or mahal sa buhay. Ganon din po sa ating mga gawain, no? Kung minsan, let us say meron kang gagawin, ito ba ay nanggagaling sa puso or ito ay pagpapakitang tao lang. So for example, kung nagbigay ako ng tulong sa aking kapwa, ano ba talagang intention ko? Para lang may masabi sa akin yung nakakita na ay matulunging tao yan, pero ang intention ko pala ay maging popular lang ako. Pero siguro this time ang magiging intention ko yung ano ba talaga ang dahilan sa paggawa ko ng ganitong bagay sa aking kapwa. Ito ba'y para sa Panginoon at pagtulong sa kapwa or pakitang tao lamang? Kung pakitang tao lamang, wala akong pagkakaiba sa Pariseo. Tama yan, no? Yan, baka yung ating Archbishop Emeritus. Opo. Yung pong batas sa kanyang sariling pakay o paksa ay sagrado. Kasi yung Torah, no? Yun ang mga propeta at ang ito ang diyan nakasalalay yung 10 utos, no? The prophets and the law. Kaya ang law ay talagang para gawin tayong banal at tinutulungan tayo, gagabayin tayo para tayo lalapit sa Panginoon at maligtas tayo. Pero yung mga nagtuturo sa mga tao, yung mga Pariseyos at mga leader ng sosyedad na Judaika, ay tinitwist nila yung law para sa sarili nilang interpretasyon. Kaya sabi ng Panginoon, lalong ginagawang mabigat, no? Pinapabigat pa ang pagtupad sa batas dahil ang mga hindi tama yung interpretasyon na ibinibigay ng mga guro, mga Pariseyos nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung external observance ng batas ay subordinate yan, lalong inferior sa mataas na pagmamahal ng Diyos, sa pagtugon ng Diyos sa mga mahihirap, sa kinakapos ng sa dignidad, yung kinikitilang buhay. So the law, no, must be subordinate to the importance of
of the dignity and the promotion of life. Kaya ang ating Panginoon, marami siyang binibigay na parabol. Halimbawa, ang anak mo o kaya ang baka mo nahulog sa balon. Maghihintay ka pa ba kung ito'y sabat na bukas mo ililigtas? Agad-agad gusto mong iligtas, di ba? Emerhensya yan Kaya dapat ay alam natin ano yung priority ng Panginoon si Kristo at saka yung detalye. Pero sa Panginoon, it is both. Hindi naman niya sinasabing wag kayong magbigay ng tithing. Hindi naman sinabi na wag kayong magbigay ng sikapo. Magbigay yun, pero kasama yan ay ang puso ninyo. Hindi lang tithing yung inahandog. Kailangan ang buo ninyong buhay ay masunurin, mababang loob at nakasuko ang ating buhay sa kaharian ng langit. Tama po yan. At yun nga, yung parang nawawalan ng kahulugan. Kung halimbawa, ang dami nating alam sa Biblia, mga batas, yan. Mga liturgical rites natin, no? Kung todo, tayo, mga paraphernalia sa ating mga misa, sa mga devotional activities. Pero, at the end of the day, lahat ng yan, parang nawawala ng kahulugan kung lahat ng ito ay hindi talagang makikita sa ating araw-araw na pamumuhay, no? And I think it's really not enough, no? Hindi enough po. Kung minsan sa atin parang kung nagsiserve na tayo sa simbahan, marami tayong mga church involvement, no? Parang tama na 'yon, no? Pero we may fall into the trap, no? Itong sabi ng ating Panginoon, no? Kaya nakakalungkot, sabi nga, no? Woe to you, no? Yung kawawa kayo, yung ganyan. At talagang totoo naman, yung parang kawawa tayo kung we observe a lot of our rituals, a lot of traditions, and yet sabi nga ni Abseto, yung malayo yung puso natin sa Diyos, walang tunay na pagmamahal sa ating kapwa, no? At hindi tayo talagang nagpapakatotoo, no, sa ating pananampalataya. And it happens, I think, siguro before we even condemn the Pharisees here, no? Kung minsan lahat tayo naman, di ba? Medyo tayo, guilty. Meron tayong ayan, no? Pagka-Pariseo din sa ating buhay, di ba? And it's a good thing that of course itong mga salita ng Panginoon yan, mga paalala sa atin, no? Siguro wake up call din, no? Kumisa sa parokya, no, yung bang different personalities sa parokya, no? Of course, you don't question yung mga intentions ng iba, pero makikita mo naman no? O minsan na nakakalungkot yung ang tagal-tagal na sa simbahan, pero they don't seem to get it dahil nga they want to, make their authority felt, as they say, no? May mga naengkwentro ba kayong ganyan sa mga parokya? Oo. Si Charles siguro marami. Meron po, pero yun nga po, kung merong gano'n, para bang nagiging responsibility ko rin naman na to remind them na hindi yung baliwalain na lang. So siguro in a very subtle way, in a very friendly way, mariremind natin sila para magiging or naaayon ang kanilang pagkilos sa paglilingkod sa simbahan sa gusto ng Panginoon. Oo. Kaya lifetime yung yung at saka ongoing talaga yung formation. Formation napakahalaga yan Yan yung mga struggles ninyo, Among. Yung mga pare. Kami ang mga struggles ninyo. Lahat tayo siguro, di ba? Nakaka-struggle na yan. Ginagawa tayo ng matalino. Yeah. It makes us wiser, stronger, deeper, at lalo kang preparado at nakahanda sa anumang bagyo, anuman ang baha, anuman ang lindol ng buhay. Kaya po wag kayong iilag sa mga pagsusubok sa buhay natin. Suffering is also one of our best teachers, no?
Oo. Pagka hindi ka pa nahirapan, hindi ka pa Kristiyano. Lahat tayo'y dadaan sa mga pagsubok, di ba? So, gusto ko po yung sinabi ni Apong Seto na these are all learning experiences. Yun, no? Tama yan, no? Na pagkatapos nating madapa at na-realize natin ang ating pagkapariseo, tatayo tayo ulit para makabangon at makapagbago. Oh, it's never too late, as they Opo. say, di ba? Kahit na kung minsan tumanda ka na dyan sa simbahan. Pero kung minsan yung yung the human tendency na dahil institution ka na, ganyan, di ba? Kaya matagal ka na, no? Minsan pumapasok yung ating ugaling may mga bata, mas malakas sa atin, mas popular, mas active, tapos mas maraming alam, no? May mga ganyan na kuminsan sa ating simbahan na kuminsan they cannot get along with that kind of situation, no? Kasi dapat pamilya yan, no? Tingnan mo sa pamilya, di ba? Kuminsan may lola tayo, but they have their own, para bang value sa family, no? Totoo, yung mga batang yan, kuminsan malakas, no? Marami mga talents ngayon, skills, but sometimes they don't have the wisdom, no? At yung mga matanda naman, yun ang kanilang pinoprovide, no? Sa family. I think we should learn to, be able to work together, as they say, no? Sa simbahan, dapat ganyan tayo, no? Different gifts, different charisms. Pero iwasan natin yung kuminsan naku, yan, matanda na ako rito. Kaya mas alam ko yan, yung mga ganyan, di ba? Nakakatawa. Yun din kinukutsa ng ating Panginoon, itong mga Opo. pariseo sa As if dahil they know sila better, ay no? guro, Opo. ano nila bilang lahat, mataas sa loob, they are proud, haughty, sila lang magaling, at hindi po yan ang diwa at espiritu ng isang guro kagaya ni Jesus, our divine teacher, no? Kaya ang bukasyon ng pagtuturo po ay napakahalaga sa public o private school. Kasi po inuubog ninyo yung karakter ng bata. Ay narinig ko ngayon, binabalik na naman yung civics, no? At saka history. Kasi wala tayong history sa public schools inalis yun ata. At saka yung civics, bahina. Kailangan na malaman na natin sino tayo, no? Yung pagka-Pilipino natin ay importante yan. At yung guro kailangan ay marunong yuyuko din, no? Pagka ikaw ay tumatanim ka ng halaman, kailangan ikaw ay yuyuko, no? At kung ikaw ay nagtatanim ng palay, di ba yuyuko ka? No? Dapat lang po. Dapat ganyan Apo. Kasi may tinatanim ka ng buhay. So sa edukasyon din, kayo ang mga guro po ay tumatanim tayo ng binhi, ng mabuting asal, mabuting ugali, magandang pagkatao, yung mga ating pananampalataya, mga values. Kaya at napaka-importante po ang papel ng isang guro. It is the month of teachers this October, no? Opo. Kaya pinaparangalan natin, saludo tayo sa lahat ng ating mga teachers. Of course, our first teachers in the faith are our parents. Huwag nahin kalimutan yan. Kasama sa bukasyon ng isang Pagkapapasok ka sa pagiging formal magulang. education, hindi ka naman bibigyan ng karakter ng guro, hindi ka naman bibigyan ng ugali, gagambulan lang yan. Yung potentials natin ay payabungin ng eskwela. Pero yung mga yung pondo nandiyan na sa iyo, anong Charity personalidad begins. mo, ano ang yung kahinaan, ang lakas, ano yung direksyon, ano yung orientasyon. Yan ay hindi mo mapapalitan yan, nasa genes mo pa yan, nasa chromosomes pa. Kaya pagka yung ating gender orientation ay iba, ay nakuha na natin yan sa ating pagsilang. At kumisan yun lang ay na didiin sa maling direksyon dahil yung false values ng ating sosyedad. Yan. Okay, at i-cut muna natin yung ating napaka
yamang talakayan, no? At sa ating mga texters po, no, ipadala niyo po yung inyong mga insights and reflections dito po at tungkol dito sa ating pinag-uusapan, no, sa ating ebanghelyo. And of course, mamaya po ibabasahin natin, no, sa ating second segment. Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song, no, para po sa inyong lahat ito. Sa mundong ito ay isang paglalakbay lamang patungo sa Panginoon at sa Kanyang kaharian. Lahat sa mundong ito
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? Napakaganda po ng ating mga insights kanina sa ating first segment, yan, no? Kailangan, no? Parang guro. Ako, talagang hindi lang profession ng pagiging guro, no? It's a vocation. Vocation po. Oo, kasi 24/7 ka dyan. Sister San, di ba? Talagang kung minsan yung mga guro pa rin sa bahay, no? Sa mga bata, di ba? Okay, may mga text Kaya yan. tayo mga disipulos, estudyante na karamihan professional, successful, ay huwag naman kalimutan na igalang natin yung ating former guro. Ay Opo. mag-men naman kayo, mag-men. Yung iba, hindi nagme-men. Okay, sige, Sister Son, magbasa muna tayo sa ating mga yung ating mga text messages. Okay, from 1504, our gospel today reminds us the importance of fraternal correction because as Christians, it helps us grow in self-knowledge and virtue. Mayap abengi po, apo sa ito, among Pep, Sir Charles and Sister Zon. Dakal pong salamat King Aldo mga santing iyo pong reflections. Tutula po makasawop laki kami. Yan. Jonald Manansala. Ay, thank you very much, Brother Jonald. Mabuhay ka. Kaya yung sabi nga ni Brother Charles kanina, yung pagtutuwid, no? Kailangan talaga kumisan Alam mo, yung tayo. dang matuwid, very good yan, very very good. Pero yung lumalakad, baluktot at pawurong. Pero yung dang matuwid, okay yan. O yung ibang daan, baka ang daming mga daan-daan. Pero yung pinaka number 1 na daan na tunay papuntang langit ay the way of the cross. Yan naman. Ang Yan daan ang sa oring. cross. Yan At ang totoo. Yan ang totoo. Yan. At ang daan ng krus pong yan ay kay Jesucristo mismo. Yan. Kasi sabi niya, I am the way. Yan, oo. So yung mga ibang daan medyo hinay-hinang lang po tayo dyan, no? Hinay tayo. Okay. Sige, Okay. Sister Son, isa pa? From 5378, Maya Pabenye po, ing maging talaturuning kasalpantayanan masakit. Kasi po ding matading aliwang tao kaya kalangan makalawi. Minsan gawa kang mayap, gawa kang marok, atin at lapamuring asabi kaya ka. Pero nung ing kasalpantayanan mo malalam, na nanuman ing sabiyan da kaya ka agyo mong labanan kasi balo mo kayan tabi me ing gino. Kalupayo po di Sir Charles, Tita Son at among Pep, apong Seto, ikayo po ding idol ko, King Pamanuro. Bala mo mi babanwa ko salamat po. Ay, Mix bawal po eh. yung idolatry. Pagkasalnan nyo kami. Sino Si po yan? Laba po Migs, ito, Migs. si Migs. Si Migs. Good evening, Migs. Thank you sa pakikinig. Yan. Mahirap kung minsan talaga, no? Yung bang, sabi nga, may kasabihan na pag marami kang bunga, ay naku, babatuhin ka. Oo. And I think that's part of serving in the church, Migs, no? Yung bang hindi lahat masasaya at saka yung bang may bunga kagad, no? Kung minsan a lot of frustrating moments, no? They happen sa ating paglilingkod sa Panginoon. And I think that's part of doing the mission, hindi ho ba? Yan. Okay, thank you, Migs, no? Sige. Another sharing kay Mang Amando. Okay. Sabi niya, good evening po. Ay, May nabasa ako at ganito ang sinasabi. Woes are great expressions of displeasure, lamentation, and distress. Now, Lord Jesus levels 3 woes against the religious leaders and 1 for the scholars of the law. Lord Jesus declares that they give the impression that they are hearing and observing the word of God but possess no inner attitude that motivate their actions. Such hypocrisy cannot be a part of the life of an authentic disciple like us. Thank you po. Yan. opo, yun ang kinukutsa ng Panginoon. Hypocrisy, ano po? Yung kukunwari, pagbabalat kayo. Oho. And it's, I think yesterday, no, na ano natin yun, yung bang, kung minsan yung panlabas ng tao, no? Sometimes we judge people according to their physical appearance, no? Yung kanilang sinusuot o kaya they're so dignified and yet kung minsan po hindi natin talagang alam, no? I think it's
only the Lord, no? It is the Lord that can truly parang alam, no, kung ano yung nasa kalooban ng isang tao, no? Okay, may isa pa? Sige. From 1504, yun pong text nyo, bukas pa po pwedeng i-announce. So, hindi ko pa po pwedeng i-announce ngayon, bukas pa po. Okay. Bukas Okay pa. po. Okay. Eto, okay. May mga... Eto nga, si Apong Joel yata yan, no? Medyo tayo. Yun nga. Yun yung kapalit okay, nung, Hindi, bukas daw. baka kung hindi pa pwedeng announce ngayon, bukas. Kasi yung ating chairman o president ng CMN, no? Opo. Si Father Francis Okay, Lucas. So, dalawa na yung nag-text. Oo. Hindi ko po pwedeng sabihin muna. Baka nagtataka yung mga natin, mga listeners. No? Bukas po ay ibibiti natin ang contest. Oo, para susubaybay sila bukas. Suspense. Magdasal tayo magdabena pa tayo. Para lalo tayong mabiyayaan ng Panginoon. Yes. Suspense po. Dalawa po yung nag-text pero hindi ko po pwedeng basahin. Pero ngayon. promise natin Promise po bukas. bukas. Kompleto na yung detalye sigurado. Itutuloy. Kumbaga sa pagkain, ano ba ito? Mga hilaw pa? O hindi naman hilaw. Pero pwede nang kainin, kaya lang medyo mas maganda pati yung sausawan bukas. Kasama na, di ba? Kompletuhin na natin bukas, Sister Son, di ba? Mas maganda siguro kung may ipon patch natin yung dapat nating ipon patch tomorrow, no? Tatlo na. Tatlo Makaluwan na. na po kanuwing CBCP News. Yan, oo. Wag na. At siguro bukas na lang. Opo. Bitinin natin. Yan, no? Okay, at ipagpatuloy natin itong ating pinag-uusapan sa ating ebanghelyo, no? Alam nyo itong last portion, no? Yung about itong mga lawyers, ha? Mga si attorney ito. Okay. Well, just like lawyers, no? Na teacher din itong mga lawyers na ito. Ang sinasabi lang ng Panginoon dito, and I think siguro you will all agree with me, na when you lead people, it is, I think, no, ito ay time tested na to, Sister Son. It is best to lead people by example. Diba? Do you agree with that? Ay, oo naman. Yung kailangan, sabi nga Sa teacher, talagang pinag-aralan namin yun. Yan, di ba? Yung halimbawa, di ba? Na leading by example. Opo. Di ba mga ganyan, no? Kasi nga sabi nga ng Panginoon dito, kayong mga abogado, no? Ang bibigat na mga mga pinapasan ng mga tao, no? Tapos parang linoload nyo pa itong mga burden na to, no? Hard to bear. And yet, kayo mismo, no? Kailangan siguro pagsikapan natin, no, na bigyan natin ng halimbawa yung ating mga sinasabi, yung ating mga tinuturo, no? I think sabi nga para sa akin mas powerful, mas effective, no? Yung nakikita at nakikita ng tao yung sinasabi mo. Nakikita ng tao yung tinuturo mo. 'Di ba? Do you agree na kung minsan mas kumbaga sa teacher, kasi kung minsan yung mga teacher, no, yung methods of teaching mo. Sige, ano nga yung mga methods of teaching, no? 'Di ba, Charles? Marami po yung methods. Yeah, sige na. Pero Charles. yun pong naging speaker namin noon. Okay. Si Professor Morato po ng AIM. Sabi po niya nung minsan sa aming seminar, you should not only teach the subject, you have to teach the students. Yun po bang hindi lang yung at the end of the period ay ano ba yung natutuhan ng mga bata tungkol sa subject na ito, but rather, sabi ni Professor Morato, dapat na-form ninyo yung values, yung pagkatao ng mga estudyante ninyo. At yun na mas mahalaga. Opo. I think that's a lifetime commitment ng bawat tunay na guro, di ba?
Kaya po yung mga guro noon, sila ang palaging kino-consider na bagong bayani. Oo. And then nagiba po yung trending na yung mga nakakapagpasok daw ng dolyar, mga OFWs, yun naman ang bagong bayani. Para Oo. bang naitabi yung mga teachers, no? Pero meron pong isang kwento na palagi naming ginagamit ito kapag Teachers Day. Nung minsan daw ang emperador ng Roma ay gumawa o bumuo ng committee para piliin yung pinaka-outstanding citizen ng Rome. So meron daw candidate na doktor, meron daw candidate na lawyer, meron daw candidate na politician at iba-iba pa. And then nakita daw ng emperador, sino ba yung matandang yun na hukot na, kubana, and then parang mahina na. And then sabi daw ng nominator, siya lang po naman ang nagturo ng lawyer, ng politician. So he was the teacher of all the people na nominated para sa award na yun. And then sabi daw ng emperor, dalhin ninyo dito at ating pupugayan at ipasusuot sa kanya ang yung laurel na Yun, pamputong sa mga taong pinupugayan ng mga Romano. Parang yung most outstanding Fernandino. Oo. Pagkahanda na sa Teachers Ano bang Day. category yun? Ang kinwento ni Brother Charles. Community service. Oo. Oh, that's Kaya true. Happy Teachers Month po sa inyo Yeah. lahat ng ating mga dakilang guro. Oo. Yan. I remember also a story, just like that, yung pumasok daw sa langit, engineer, pare, no? Pero habang nagkukwentuhan sila, kasi magkaklase yan, ang nangyari daw, may narinig sila, banda, musiko, no? Tapos nagkakanta yung mga anghel, yung mga ganyan, no? Tapos sabi ng mga pare, engineer, mukhang may favoritism dito. Nung tayo pumasok, walang no? Sino ba yung pumasok na yan? Tapos sabi ni San Pedro, yung teacher nyo na lang naman. Nawala kayo dyan. Diba? Oo. So that means, I think, this is where we see, no? It's a very novel vocation, ang very noble, at saka at the same time, ito po talaga namang, no? Kahit na, hindi ka nag-aral ng formal schooling sa pagiging teacher, no? As a parent, for example, no? Yung mga pare, no? Lahat po tayo pagka may pinagkatiwala ang Panginoon ng mga tao sa ating under our care, sabi nga yan, no? Nandyan pa rin parati yung kailangan turuan natin, no? At i-guide natin, no? Sa University of the Assumption po, kapag sineselebrate namin ang Teachers Day, sinasabi namin sa mga estudyante, lahat ng nagtatrabaho sa pamantasang ito ay teachers. So, hindi lang yung mga teachers ninyo na nagtuturo ng different subjects sa classroom, bagkus janitor man yan, siya nagtuturo sa inyo ng kalinisan. Kung empleyado man yan, sila'y nagtuturo din sa inyo. So, every time we celebrate Teachers Day, so hindi lang po pagpupugay sa mga teachers, kung hindi lahat ng kawani ng universidad ay pinupugayan ng mga bata, kasi lahat po tayo ay teachers. Kaya kung ito'y talagang i-apply natin ng bilang Kristiyano, pati yung security guard ay formator, yung cook formator, yung sa kantin formator, lahat-lahat tayo ay participate tayo sa prophetic or teaching mission of Christ. At huwag natin kalilimutan, ang simbahan ay teacher, kaya mayroong magisterium. Gusto sabihin ng magisterium, magister, no? Guro, opo. At ang Catholic Church ang pinakamatandang gurong Kristiyano sa buong mundo. Dahil itinayo ng Panginoon ng simbahan year 1, bago siya namatay. Kaya nakikita natin yung mga ecumenical councils, pagka may heresy, may error, laging otoritatibo ang Santo Papa. At hanggang ngayon ay tinitingnan natin ang ating simbahan ay talagang buong-buo sa magisterium, sa teaching authority ng simbahan. At wala pong
Hindi pwedeng ito haka-haka lang na. Ito ay opinion lang. Ngayon ay nakikita natin sa sinodo, pinapakita ng media parang may division. Paano hindi po division yan? It is may democratic space even sa sinodo. Hindi pa naman nabigay yung final yung final message. Para matapos at pagka-finalize na yung message ng sinodo, kailangan may discussion, may debate. And that's how the truth will come out. Kaya alam niyo Santa Iglesia, sabi ni Pope Paul VI, it is not democracy but it is using democratic processes. Kaya sa Vatican Council, sinasabi sa atin ng Santa Iglesia na dapat ay participative, consultative. Ayun. At saka talagang you listen to one another. And after that, you make the final statement or final message. Okay, may isang texter pa po tayo. From 1613, sabi niya, sang-ayon po ako sa sinabi ni Brother Charles tungkol sa pagtuturo. Our curricula should be child-centered and not subject matter-centered. Thank you po. Salamat po. Okay, sige. Pang-isa, nagpapadasal, Madre yata. Paki-greet naman po si Sister Frances. Magpagaling ka, Sister Mary Rose po ito, TY po. Yan. Sister Frances, OSB po. Kapatid ni Apong Kiko. Palagay ko. Okay po. Parang madre yung... Oo nga, siguro may sakit, no? Okay, let's end our... The saint of the day. nga si Saint Calixtus. Sige po, kahit na konting detalye lang sa buhay niya. Detalye po. Bago po yung ating mga panalangin. Sige, Sister Son, baka gusto mong ng si konti. Saint Calixtus po, ano po siya, he was a slave who was the founder of a bank in Rome. Dati po, and then, naging in charge siya sa cemetery nung Pope na siya, ordained the priest, na naging Catacomb of the Popes po, yung cemetery yon. And then, during the 5 years ng kanyang pagka-Pope, si Saint Calixtus was outstanding for his defense of traditional Catholic teaching and for his pastoral activity. Madami po siyang ginawang mga pagbabago sa penitential practices at saka sa marriage law. Ayan po. Naging martyr din siya, and then he was thrown into a well with a millstone around his neck. So ayan po yung mga importanteng sa kanya. Kaya pupunta ka sa Roma, merong sinasabing the Catacombs of Saint Calixtus. Opo. Yung catacomb po ay underground cemetery. Alam niyo may interesting kahulugan yung catacomb eh. Yung Catholic Church daw, it can exist with any kind of government. It can exist with the totalitarian, with the dictatorial, democratic, or monarchical. Kasi pagka pinersecute yung Santa Iglesia, hindi mag-surrender yan. Pupunta sa ilalim. Dito sa Pampanga, pagka dumating yung lahar, ay natambunan yung mga chapels na simbahan natin. Nasa taas, papasok ka sa Bacolor, sa choir loft. Kaya maski na saan ang Santa Iglesia, hindi mo mapatay. Pupunta sa ilalim, pupunta sa taas, o kaya madidiaspora, no? Pupunta sa iba't ibang bansa. Pero hindi mo po mapatayan kasi you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell will never prevail against it. Yan po, kailangan din yung teacher na yan ng Santa Iglesia. At pagdasal natin po ang of course, no? At tayo po sa ating mga santo at santa. Yan. Let's end our beautiful episode today with of course a concluding prayer to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, inflame my heart with your love, that I may always pursue what matters most. Love of you, my Lord and my God, and love of my fellow neighbor, whom you have made in your own image and likeness. Free my heart from selfish evil desires, that I may only have room for kindness, mercy, and goodness toward every person I know and meet. Amen. Okay, thank you so much. May mga greetings ba tayo at announcements? Wala akong
Okay, yung sa Sabado, Meetings. yung mga gusto pang pumasok sa Alfie, di ba? Alfie, opo. Pwede pa pong humabol. Absent lang kayo ng isang Saturday noon po. Pwede pa po. Mag-enroll na po kayo sa Alfie, Lay Formation Institute. Okay. Sige, at ilang minuto na lang tayo. Magpaalam na tayo. Of course, Sister Son, sige, paalam ka na sa ating mga Okay, tagapakinig. maraming salamat po po Sister Zon. Hanggang bukas po. Thank you very much. Goodbye and God bless. And of course, Brother Charles. So sa mga kaibigan at kabarkada kay Kristo, maraming salamat po sa pakikinig sa ating barkadahan at naway pagpalain po tayo ng mapayapang gabi ng ating Panginoon. Okay. And, Binabati ko po ang ating mga kapatid dyan sa Presidio. Ako po ay magmimisa dyan sa linggo, alas 6. Pero pagkatapos yan, ko agad ako galas, pupunta ako sa Malusak. Diyos na ng Malusak. So binabati ko ating mga kapatid, nagtitinda, ang ating mga market vendors, jeepney, tricycle drivers, barbecue vendors, at lahat ng mga kapatid natin na madangalan na naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa sa Mabuting Balita ng Panginoon. Okay, at siguro ang pagbabasbas ng ating Archbishop Emeritus. Kaming dalawa po ni Among Father Pep. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos at ipagkalob sa iyo lahat ng inyong mga grasya at biyaya na kailangan ninyo para sa kalusugan ng spiritual at temporal. Sa ngalan ng Ama, Ng anak. at ng Anak at ng Espiritu Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating talakayan. Umayo kayo pong mapayapa at masaya. Salamat sa Diyos. At sa ngalan po ng Barkadahan kay Kristo, ito po si Father Pep Bakay, ang Direktor po ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo na magandang gabi. Ingat lang po. Maraming salamat po sa inyo.